Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-149 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Loyola Memorial Park upang pagpatuloy ang paghanap ng mga kilalang individual at dating sikat na mga artista na nakalibing sa bahagi nito ng Marikina. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang bayani ng digmaan sa Korea. Isang kawal na nakatanggap ng pinakamaraming medalya sa kanyang katapangang pinamalas sa pakikipaglaban sa mga komunistang Koreano at Chino. Kasama dito ay ang medalya ng katapangan. Matatagpuan sa silangang bahagi ng sementeryo ang huling hantungan ni Coronel Bonnie Serrano. Si Coronel Bonnie Serrano o Venancio S. Serrano ay sinilang noong Abril 1922 mula sa Uson, Masbate. Ang kanyang amang Batanggenyo na si Kapitan Conrado Serrano ay isang bayani sa ikalawang digmaang pandaigdig na nakipaglaban sa mga Hapon sa Bataan. Si Coronel Serrano ay isa sa grupo ng mga kawal na bumubuo ng 10th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOK na sumapi sa UN at US forces para makipaglaban sa mga komunistang Koreano at Chino noong digmaan sa Korea. Noong Nobyembre 1950, si Serrano kasama ang 4 pang Pilipinong sundalo ay buong tapang na tumawid sa Ilog Yalu para makipaglaban sa mga kaaway, na nagresulta sa pagkakadakip ng maraming komunistang sundalong Koreano upang mapigilan ang pag-atake sa UN at US forces na nakahimpil sa kabilang ibayo ng Ilog Yalu. In the east, U.S. Marines and 7th Division troops have fought their way out of the Red Trap and are being evacuated by ship at Hungnam, with other UN troops fighting bitterly to hold the perimeter until the evacuation is completed. Near Haisanjin, the men of the U.S. 7th Division come in to take over. It is bitter cold in the valleys as they advance doggedly across the snow patches. It is even colder as they ascend the slopes, and it is tougher going up. The frozen ground offers little in the way of footholds. Fortunately, there is not much opposition from the enemy. Our planes help take care of that. One good thing, they are advancing. It is a tough, climbing job, but they are going forward. Slowly but steadily, they are coming closer and closer to their objective, the south bank of the Yalu River on the Manchurian border. At this time, it appears that reaching the border will be the beginning of the end of the war in Korea, and the men are anxious to get to their objective. Finally, they see it stretching out in front of them, the Yalu River frozen over completely, and the Korean town of Haisanjin nestling in the snow-patched valley. Si Serrano ay nagkamit ng maraming medalya sa katapangang pinamalas niya at ng kanyang grupo, kasama dito ang medalya ng katapangan na iginawad ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga veterano ng digmaan sa Korea. But Thanksgiving peace doesn't last long. The Chinese hordes attack suddenly, crossing the ice on the Yalu in ever-increasing numbers.
Ang kwento ng katapangan ni Serrano ay isinapelikula noong 1952 na pinamagatang Korea sa direksyon ng pambansang alagad ng sining na si Lamberto Avellana sa panulat ni Ninoy Aquino at pinagbidaan ni Jaime de la Rosa kasama sina Nida Blanca at Johnny Reyes. Noong ika-2 ng Enero taong 1970, si Serrano ay pumanaw dahil sa stroke. Siya ay 47 taong gulang lamang. Bilang pag-aalaala sa kanyang kabayanihan, ang isang pangunahing lansangan sa lungsod Quezon, ang isang barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas at isang kampo ng militar at pulisya sa Masbate ay ipinangalan kay Coronel Bonnie Serrano. Sa mga susunod na ito, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa La Loma Catholic Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.